abogado, na sinungaling, na nagpapanggap na eksperto. O ngayon, may mga kumakalat na video sa social media, anuhin lang natin bigyan lang natin ng pansin. Itong kumakalat sa social media, ano ba ang reputasyon meron etong si Matibag? Kaya nga maganda yung sinabi Maganda yung sinabi ni Robin Padilla kahapon. Hindi lang niya ma-articulate ng maayos kasi nga bukod dun sa time limit, emotional siya. No, kasi ang ginamit ng prosecution, yung una may kaso. Yung pangalawa, may kaso din ng perjury. Yung pangatlo, tarantado. Tapos, yung ginamit nila para siraan si Inday Sara, diyan mismo sa hearing na yan, testimonya ng isang sinungaling, yung Las Cañas. Bakit mo masasabi ang Las Cañas sinungaling? O mantakin mo, yung Las Cañas na yun, pinagtatanggol niya si Pangulong Duterte, deny. Di natin alam kung nangyari ba, kinausap siya. Kilalang man itong kabila na nagbabayad ng mga witness. Hindi ba? Nagbabayad ng mga witness. Hindi ba doon sa Farmally, meron mga witness na bumaliktad, sinasabi binabayaran sila nitong mga senador, mga congressman, kung sino-sino para idiin ang Duterte government. O itong si alias Rene. Si alias Rene, hindi ba? Sinisiraan din niya si Pastor Apollo Kibuloy, sinisiraan niya ang Kingdom of Jesus Christ. Kalaunan, bumaliktad din siya. Bumaliktad din siya kasi hindi na kaya ng konsensya niya. Di umano, binabayaran daw siya nung kilala niyo na kung sinong senadora yan. So sanay na sanay sila dyan. So itong Las Cañas na ito, mga bossing, bumaliktad itong Las Cañas. Bumaliktad yung Las Cañas, biglang tinuturo niya na si Duterte as head ng Davao Death Squad. Ngayon, nagsinungaling siya from his under oath, nag-under oath siya, nagkwento siya, tapos biglang binaliktad niya. O ngayon, ikaw bilang isang tao, saan ka maniniwala? Doon sa unang testimonya niya o sa pangalawang testimonya niya? Usually, sabi nga sa rules of court, maniniwala ka doon sa unang testimonya niya, hindi doon sa pangalawa. Usually, ganun. But then again, yung credibility ng tao, mawawala na. Why? Pabago-bago siya ng isip. Paano mo masasabi na tama ito, mali yung isa, tama yung isa, mali yung isa? Wala na siyang kredibilidad. So, hindi na siya dapat kinukuha na testigo dahil wala siyang kredibilidad. Wala ka palang isang salita Paano namin malalaman ngayon na nagsasabi ka ng totoo kung pabago-bago ka ng isip? So, aalisin ka na nila doon sa kanilang testigo. Kasi wala kang kredibilidad. Kasi sisirain ng mga abogado talaga yung kredibilidad mo Katulad ni Madriaga. Si Madriaga, di ba, talagang lakas-lakas ng niya. Ang lakas ng dating niya nung sinalang na siya doon sa Kongreso, putang ina, hindi pa siya kinokros. Hindi pa siya kinokros ng mga abogado ni Inday Sara. Ang dami ng mali doon sa mga pinagsasasabi niya. So, yun ang problema, reputasyon. Yung mga sinasabi ni Robin Padilla, sana sa susunod, pag kumuha kayo ng witness, siguraduhin nyo naman na lumaki sa seminaryo, na pinsan ni Mother Teresa, pamangkin ni Santo Papa, yung at least man lang malinis yung pagkatao. Kukuha ka ng isang testigo na sisirain yung reputasyon ng isang tao, tapos masira pa pala yung kanilang pagkatao. Sa bagay, parehas naman yan. Parehas naman yan katulad ng mga congressman. Yung mga congressman, ganyan din naman. Sila yung magnanakaw, sila yung mga kawatan, pero itinuturo nila kay Inday Sara yung kanilang pagnanakaw. Yun ang problema. Sabi nga, when you go to court, you must come with clean hands. Sabi nga, pag pumunta kasi sa korte at ikaw ay nagturo, you should come with clean hands. Ibig sabihin, kailangan na kakapita-pitagan ka. Kailangan ang iyong pagkatao ay talagang shining. Dapat ganun. Hindi pwede na magtuturo ka, ito magnanakaw to, tapos putang ina, kilala ka sa inyo na impacto ka sa pagnanakaw. Di ba? Walang hiya kayo. Sabrina Tamaluan. Nag-send ako ng $10 sa super chat. Pasok naman, gamit ko Alipay ko, ba't wala? Bayaan mo na. Ako na nagpapasalamat sa iyo, Sabrina. Kung kinurakot man ni YouTube yung binigay mo, maraming salamat. Na-appreciate ko yan ng malaking. Eto ngayon, papakita ko sa inyo. Itong si Matibag, sino ba siya bilang isa? Matibag, wag ka magagalit Yung mga ipakikita kong video ngayon, ikaw yung nandirito. Wala naman dito sa video na to, yung gawa-gawa, walang AI dito sa video na ito Tapos kayo na ang humusga kung ito ba si Matibag, dapat ba nating pakinggan? Kasi trial by publicity man itong ginagawa nila dyan sa Senado. Tinatry nila na yung mga tao, kaya nga naka-live yan tinatry nila yung mga tao maniwala dito sa mga testigo na ito na si Inday Sara ay masamang tao. Ngayon, may papakita tayong video at tanungin ninyo yung mga sarili nyo pagkatapos ng video. Sino ba dapat ang pagkatiwalaan ninyo? Itong testigo na si Matibag o si Inday Sara na nagmamahal sa bayang Pilipinas? Napapasyal-pasyal lang daw ngayon. Nandiyan ngayon sa London.
Papunta siya sa dahig. O, ayun. Kayo nang bahala, O, eto. Sige, tingnan ninyo. Pasok. Our witness for tomorrow is Attorney Melvin Matibag. Let's call a spade dito sa hearing na to. This is all political, Senator Pacquiao. Attorney Matibag, you're out of order. Grabe. So, noon pa pala itong si attorney. Ano na, walwal na. Oo, sinabi niya daw na itong hearing ng Senado ay politika lang. Oh, alam mo naman pala na politika lang eh. So, alam na natin na ito si Matibag namumulitika lang. Tama? So, once upon a time, binastos na pala niya yung session na sa Senado eh. Binastos niya na si Pacquiao. Nambabastos na pala ito ng mga Senado. Bastos naman pala talaga ito eh. Kung bastos ito, bakit kinuha pa natin na testigo yan? Diba? O, bakit kinuha pa natin na testigo yan kung ganyan? Ito ba ang gusto ninyong paniwalaan kaysa kay Inday Sara na kanilang sinisiraan? O, ano pa? Pasok? Insulted this committee by calling this a political hearing. Oh, you insulted this committee by calling it a political hearing. Galit na galit si Gatchalian. Marunong pala magalit si Gatchalian. Oo, magaling naman pala si Gatchalian. Kayo talaga. Ano pa? Bastos itong si Atty. Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya. Bastos daw, sabi ni Pacquiao, sayang daw yung pagiging lawyer. Director Melvin, alam ko nanonood yung mga tao mo ngayon. Alam ko yung mga tao mo naghahanap ng masasabi namin dito na pwede mo kaming kasuhan. Huwag mo kaming kakasuhan dahil dito. Ikaw man laman ng mga video na to. Ay, una sa lahat, kung hindi ka naman mahilig sa video, wala naman sana mako-compile na video mo. Attitude niya hindi kagalang-galang. Parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Grabe naman, din yan eh. Manny Pacquiao, sobra ka naman magsalita. Ano ba tinapos mo? Kung makapagsalita ka naman kay Matibag, 29 years na lawyer na yan. Aside from being a lawyer for 29 years, Josephine Gueco, salamat sa iyo. Josephine Gueco, nakikita ko. Eto na. Yung iyong pakulay. Ano dito pala si Buster TV? Buster TV, buhay ka pa pala. Mabuhay ka, ha? God bless you. Oh, so 29 years na abogado, tapos law din pa yan, dean of law pa yan sa isang kilalang kolehiyo ng mga abogado. Tapos sasabihin mo na walang pinag-aralan, parang walang pinag-aralan, bastos. Grabe ka naman, Manny Pacquiao. Ano pa? Our witness is Attorney Melvin Matibag. Sinasabi ni Tangang Matibag, Grabe ka naman, Mike Defensor, kaya nakakulong ka ngayon eh. Tinatawag mong tanga si Matibag eh. akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control. 1,000. Grabe ha. Art Atayde, dawit sa flood control. Tapos nag-bill ng 121,000. Grabe yung bill nila, 121. Gano'n na ba pinakamalaki kong nagastos sa restaurant? Birthday ko, nag-celebrate kami ng mga banateros. Magkano ba? 70,000. 70,000. Pero mamahalin yung mga iniinom namin noon. Ang iniinom namin noon, Hendrix eh. Yung Hendrix, ano yan? Kasi pag tumatanda ka na, gusto mo, pag umiinom ka, yung ano lang, light na lang. Ayaw mo na nung pumapangit ka kada inom mo. Gawa ganun ka. Gusto mo pag uminom ka, sarap. Gin and tonic. Hendrix yung gin namin. Tapos lalagyan mo lang ng isang shot na gin, tapos puro tonic water na lalagyan mo ng lemon at saka ng cucumber. Pag ininom mo yun, para ka lang nasa ilalim ng araw, para ka nagsiswimming. Ganun lang siya paunti-unti lang. Masarap siya, manamis-namis. Basta masarap siya. Hindi siya katulad ng pag uminom ka ng mga bourbon o kaya ng mga scotch or whiskey. Kada inom mo, pumapangit yung mukha mo. Na-exercise yung mga muscle ng mukha mo. So, magkano ang sa grocery, 2,500 ang isang Hendrix. Pag binili mo yun sa restaurant, mga 8,000 yun. Kaya ganun. Birthday ko man, banateros. Kaya gumastos akong ganun kalaki. Nagsisi nga ako, hanggang ngayon pinagsisisihan ko yun. Mantaki mo, pinainom mo si Jack Argota, ngongo. Si Jay Guevara, pangit. Si Master Judea, kalbo. Si paring RJ, putang ina, pinaglihi yata sa manika si paring RJ, tay-tahimik. Mantakin mo, yan, dun ko lang ginastos yung pera ko, walang hiyane. Hanggang ngayon, nagsisisi ako talaga. Pero, kidding aside, grabe to, 121 normal lang normal. Tas ang tip mo, 20,000. Wow. Grabe, tapos ito daw taon na to, dawit daw sa flood control scandal. Di ko alam kung totoo Atayde. Hindi ba yung isang Atayde, yung congressman, nadadawit yan sa corruption. Sinabi na yan ni Diskaya.
Sinabi na yan din Diskaya, di ba? O na ano daw yan, kurakot daw yan. Hindi ko alam kung tatay ito o anak o pitsuhin nito. O, pero sino ang kasama? O, ang kasama diyan si Direktor. Inimbestigahan ba ni Direktor Motopropio kung saan galing yung pinambabayad dito? Ba, ang kapal ng pera, ganito kakapal yung pera, cash. O, inimbestigahan na ba yan? Ano ba kinain natin? Baka mali. Teka, baka kulang. Dala kong pera. Oh. Tatawanan pa sila. Saya-saya nila. Content creator yarn. Hindi okay man lang, pribadong mga tao man yan. Hindi man lang mga taga-gobyerno. Tsaka si Melvin Matibag naman during this time, hindi pa man siya NBI director. Siyempre, mapipili mo ba kung sinong kaibigan mo? Kung kaibigan mo may sandangkal na pera, wala tayong magagawa dyan. So, i-ekis natin ito. I-ekis natin yan, walang kinalaman yan. Yung mga susunod, tingnan natin. Our witness is Attorney Matibag. Sa 5 sinabi ni Direktor, 6 ang mali. May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. Kasi ang kurso na may tao di ka masulog. Hindi kami papasok. May tao di ka masulog. Sorry. Esmeralda Basay, salamat ha. Esmeralda Basay, mabuhay ka. God bless you. Ngayon, at the same time, hindi po kami Sabi dito ni ano sabi ni Cayetano? Sabi ni Cayetano ay sa 10 sinabi ni Matibag, 11 mali. Kung sa 10 sinabi ni Matibag, 11 mali, bakit kinuha pa siya ng prosecution team diyan sa witness stand para mag-witness? Saklap. Direktor, 6 ang mali. may agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. Kasi ang kurso na may tao di ka masulog. Hindi raw sila papasok. Pero nasa gate sila. Putay na, kung di pala kayo papasok, di sana nandun kayo sa mga bahay nyo. Nandiyan kayo sa gate Kumakatok kayo tapos hindi kayo papasok. Hindi kami papasok. May tao di ka masulog. Sorry. Stand up. Ngayon, at the same time, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Hindi daw sila mag-i-effect ng arrest. Pero sabi ni Trillanes, nandito siya, kasama daw niya yung mga taga-NBI, aarestuhin daw nila si Bato de la Rosa. Hindi na ba kung gaano kasinungaling ito? Ito yung ipapatawag niya sa witness stand para sabihin na si Inday Sara ganito, ganyan. Napakarami na palang history ng pagsisinungaling nito. Di ba ang istorya ni Senator Bato de la Rosa, mayroon 3 NBI doon sa baba, pag-akyat niya, dinamba siya ng 3 NBI. At sinabi sa kanya na, Senator, we have a warrant for you. So kung may 3 NBI doon na aarestuhin si Bato, anong ginagawa ng NBI dyan? Di mga aresto. Ba't sinasabi nung kanilang direktor na wala sila dyan para maumaresto? Di ba? Sinungaling. So ito problema natin. Paniniwalaan ba natin ang salita ng isang sinungaling? Halimbawa mga bossing, si Judas nakita mo. Tapos si Judas, siya ang may kagagawan kung bakit nahuli ito si Kristo at ipinako sa krus. Tapos may kinakwento si Judas sa'yo, paniniwalaan mo. Sinasabi ni Judas sa'yo na mahal niya ang Panginoon, na ipaglalaban niya ang Panginoon, at siya ang pinakamasugid na tagasunod ng Panginoon. Paniniwalaan mo? Itinuro nga niya ang Panginoon para maipako sa krus. Paniniwalaan mo yun? Stand up. Hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Di raw siya mag-i-effect ng arrest, pero sabi ni Trillanes, nandiyan ako, kasama kong NBI para arestuhin siya. So sino sinungaling? So ito nga yung sinasabi ko sa inyo, this is Matibag versus Matibag. So wag ka magagalit, Direktor, ha? Kasi ang mga nandirito naman sa video, ikaw man, hindi naman to AI. Hindi naman to AI, tas sinasabi namin na ikaw man yan. Lahat ng yan, publicly, nasa internet na yan. You can open source Google it. Or you can open source investigate it. Yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Yun, sinabi niya, yung mga NBI daw, walang dalang armas, pero nagkaputukan. Sa press con, ito ito hindi siya under oath. Pero sa press con, ito nakikita to ng tao. In broad daylight, nagsisinungaling siya. Wala daw baril yung mga NBI doon. Paano nakapagpaputok yung mga yun kung walang baril? Ganito rin si Bongbong Marcos doon sa KOJ Siege. Sa KOJ Siege, sabi ni Bongbong Marcos, wala mang mga baril yung mga tao dyan. Walang tear gas. Putang inang yan. Anong tawag mo sa mukha ni
Yung mukha pa lang ni General Torre, deadly weapon na yun eh. Oo, yung mukha pa lang wala daw deadly weapon dyan sa KOJC. Yung mukha pa lang ni Torre, deadly weapon na yun. Pag tulog ka, nakita mo, pag dilat ng mukha mo, mukha ni Torre yung makikita mo kagad, takihin ka sa puso, akala mo si Nardong Putik eh. O tapos ang laki-laki ng baril na nakasukbit, tapos ando doon yung mga SAF. Paano mo sasabihin walang baril? Kitang-kita doon sa video, walang baril. Kinorek na ba ni Pangulo yun? Hindi. O ganito rin siya, idol niya yun eh, boss niya yun eh. O wala daw baril yung mga NBI, pero may mga baril naman. Ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Anong tawag mo dyan? Water gun? Pellet gun ba yan? Ano ba yan? Diba? Dito mo makikita yung karakter ng isang tao eh. So ngayon, kung ganito siya magsisinungaling sa harapan ng camera, paano? So ibig sabihin, nung nandoon siya sa witness stand, even though he's under oath, sa tingin mo magsasabi ng totoo ito? Oo. Ito ang pattern. Oo. Kung merong pattern of violence si Inday Sara, ito yung pattern of lying. Pattern of lying to. Interview after interview after interview after interview. Puro kasinungalingan. That is a pattern. Kung nangyari ng magkakasunod na pagkakataon at paulit-ulit, consistent na kasinungalingan, pattern of lying yun. Pwede rin kang sabihin na pathological liar. O kaya nga pathological pattern yun. O para kang serial killer, hindi ka humihinto. Kumbaga, ang laman ng isip mo paggising mo sa umaga, pumatay ng tao. Ganun yun. Halimbawa naman, kung manyakis ka, rapist ka, paggising mo pa lang, gusto mo na kagad, sexy. Hanggang pagtulog mo, yan ang iniisip mo. Oo, ano ka na nun? Serial, ano ka na nun? Rapist ka na nun. Kung halimbawa naman, addict ka, o ang utak ng addict, alam mo, bago matulog yan sa gabi, ang iniisip niyan kung anong oras babatak bukas. At kung anong oras babatak bukas, paggising niyan, ang unang-unang nasa isip niyan, babatak siya, gaano kaya makarami ang babatakin ko ngayon. Ganyan ang utak ng adik. Ang utak ng isang sinungaling, ganyan yan. Wala kang pagkakatiwalaan. Sabi ko nga sa inyo, si Pinocchio, baka kamag-anak niyan. At wala pong mga dalang armas. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin ang sabi, palisin niyo yung mga agent niyo rito, pinuputukan kami. So sabi ko, teka muna, wala kami yung mga ahente dyan. Saan mo? Pero pahuli nyo ho. May na yung pahuli nyo. Sabi yung ganun, wala kami. Wala daw silang ahente. Ayan nagkukwento yung ahente Pinutukan kami. Pinutukan din namin. Sabi niya walang armas. Wala sila sa loob. Anong tawag dyan? Wala daw nagpaputok sa kanila. Mismong agent niya nagsasabi, nagpaputok sila. Sabi niya magpipresenta siya ng tawag din ng papel. Warrant ng ICC sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa siyang pinipresenta. Yun yung sinasabi natin mga bossing na problema. Malaking problema ito. Nagkagulatan. Babago pa rin, second day, atas ako. Pumutok siya, plus ka. Pinutukan ko rin. Pasok yung anin. Yun, nagkapalitan ng putok. Yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang at wala pong mga dalang armas. Pinutukan ko rin. Pinutukan ko rin. NBI yan. Pinutokan ko rin. Walang armas, nakaputok. Anong pinamputok mo? Baka ibang putok yan baka putok sa kilikili yan. Hindi naman nila pwedeng sabihin ganun. Sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. Ang NBI dapat ginagamit sa tama. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya nga, bakit pa kumumulahin? Pabalita ba ako? Gago! I-report mo. Our witness is Melvin. Grabe, no? Ganun pala siya mag-outburst. Ganun pala siya magalit, mga bossing. Yari tayo dyan pagka ganyan. Ayun na nga. So ito yung kanilang testigo, mga bossing. Maraming salamat doon sa mga pakulay. Wait lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikili.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta